Kanya-kanya tayo ng pronunciation, pero i-correct nyo na lang ako, mali ako ha. Sa mga taga-Cashify dyan, baka naman agad-agad makajutang, hindi ba? Kung emergency pag-uusapan, hindi mo na kailangan pang magtulad pa na, yes, your honor! Your honor! Mga Mima, welcome back sa ating channel. Sa mga baguhan pa lang dyan na talaga naman tumututok sa aking channel palagi pero hindi pa nakakapag-subscribe. Mga silent viewers ko dyan, maraming salamat sa always pagtutok sa aking channel na Itachi Warrior. Baka naman mag-subscribe na kayo. I-click mo na yung subscribe button dito at saka itong notification bell para every time na magkakaroon tayo ng bagong video or mga reviews na Itachi Warrior. Kagaya ng video na ite, kayong unang makakapanood ng aking mga reviews dahil dito sa channel na ito nagre-review tayo ng financial products and services including credit card, savings, loans at mga online lending apps. Kaya mag-subscribe ka na at i-follow mo na ako sa aking Facebook and TikTok kasi syempre doon tayo maaura ng bonggang-bongga. Meron din tayong mga Sokmeds na yan. Maraming salamat sa ating mga followers dyan. Kaya naman, tara na at ating balikan ang isa sa mga online lending app na naglipha na ngayon na talaga namang laging tumadaan sa aking feed. Ano bang meron dito? Well, na-review na natin Itachi sa previous video natin. Yes, siya po ay si Cashify. Is it Cashify? Mali na naman ako na mag-pronounce. Cashify? Cashifi? Cashify? Naloloka na ako. Basta, kanya-kanya tayo ng pronunciation pero i-correct nyo na lang ako, mali ako ha. Sa mga taga-Cashify dyan, baka naman. O, diba? Well, meron tayong previous video about Cashify dito, panoorin nyo na lang. At ngayon, babalikan natin kasi dyan sa video na yan, hindi ako na-approve. Diba, rejected agad ako dyan. Pero dahil nga sa naisip ko, bakit hindi ko itry ulit? Kasi nga, lagi siya nagpapakita sa aking feed. Talagang ano siya, sa mga karamihan ng aking mga nakikitang mga palabas. Diba, mga commercial. Siya yung laging lumilitaw, itong si Cashify. Ano bang meron? Parang sinasabi niya sa akin, applyan mo na ako. Mga ganun. Kaya, eto na. Ito try natin ulit. Okay. So, syempre, wala na akong Cashify app eh. So, ang ginawa ko, dinownload ko ulit siya mga Mima. Okay, available siya sa Play Store and App Store but I'm not saying na you download na. Okay, syempre kailangan nyo munang pag-aaralan si Cashify kung karapat-dapat siyang applyan. For the sake of this video, for the sake of this review, syempre, itutur ko kayo. Itutur ko kayo sa application ng Cashify. Syempre, pagka-download ko, pagka-open ko ng app, allow Cashify agad siya. May location permission siya. Syempre, for the sake of this video, again, inalaw ko na lang muna siya. Tapos may mga privacy policy siya na kailangan nyo munang i-go over, di ba? Ang haba-haba niya. Pero dahil nga sa alam na natin yung mga ganyan, okay na natin siya. Tapos, syempre, may pa-welcome to Cashify na siya. Nilagay ko lang yung number ko dyan kasi meron naman na akong account, di ba? Sa previous video review ko, nag-apply ako. So, meron na akong account. So, nilagay ko pa rin yung number that's nag-ask siya ng OTP. Tapos, yung OTP na send siya sa aking Viber. Okay? So, kinuha ko yung OTP dun sa Viber. Kung wala kang Viber, hindi ka makakapag-apply. O, diba? Kailangan yung number mo na nilagay mo dito sa registration, merong Viber. Kasi dun mo kukuhanin yung OTP. Okay, so ngayon, ito na yung bumungad sa akin, 25,000 pesos ang pwedeng majutang kay Cashify. Cashify or Cashify? Tapos, ang process niya is as fast as 3 minutes. Tapos, ang terms is 91 to 180 days. All you have to is to register, get credit, and fast arrival. Yun ang sabi, fast arrival talaga. Di ba pwedeng fast disbursement? Okay, so syempre, clinic ko na yung apply now. Eto natin, nagsasubmit na agad-agad. Ang bilis wala man lang pa-capture ng mga personal details or mga basic information na yan. Palibhasa, meron na akong
account. Yun na yun. Diba? Meron na akong information dito sa Kashify kaya hindi na ako kinuhanan ng mga picture-picture ng mga kung anek-anek na ID or selfie-selfie. Kasi nga, meron na akong account. So, yun yung kagandahan niya. Hindi ba? Hindi na kailangan mag-fill up na naman ng mga ka-impormasyon which is napaka-hassle, napakatagal. So, well, yan yung una kong nagustuhan sa kanya. Kapag magre-reapply ka, hindi mo na kailangan mag-fill out na naman ng ka-impormasyonan, which is a good thing, advantage sa akin bilang isang borrower yon. Kasi nga, gusto ko nang agad-agad makajutang, hindi ba? Kung emergency pag-uusapan, hindi mo na kailangan pang mag-fill up pa ng napakahabang impormasyon. Magre-reapply ka naman di ba? Nag-apply ka naman na before. So, what's the purpose of applying before, tapos mag-fill out ka na naman kapag magre-reapply ka? So, it doesn't make any sense. So, well, my point dito ngayon, si Kashify, o diba? Alright, so after that, submitting pa rin siya. Diba? Nag-antay ako ng ilang minuto. Actually, sabi niya dito, credit limit is being calculated. The review process may take up to 30 minutes and you will be notified of the result by SMS. Please be patient, sabi niya ganon. Tapos may nilagay pa siya, may nakalagay dito na payment method. So wala akong payment method, so ibig sabihin, naglagay ako ng aking e-wallet. This is the disbursement method na tinatawag. So e-wallet, pwedeng bank card din. So ang pinili ko GCash dyan. So nilagay ko na yung aking GCash na e-wallet. Tapos, eto na, nagkakalculate pa rin. So, nagantay ako ng medyo matagal dyan ha. Siguro mga more than 3 minutes dyan. Yung inantay ko din. Tapos, after like, how many minutes? Eto na. Eto na yung nakita ko. So, eto na yung bumungad sa app mga mima. So, eto na siya. Approve! Approve. Yes, approve tayo mga mima, pero 1,000 lang. Siyempre, bilang isang first-time jutangera kay Kashify, hindi ka naman i-approve one time big time ng 25,000. Ang swerte ko naman, di ba? Hindi ganon yung patakaran ng mga ola. So, kailangan mag-build ka muna ng reputasyon, good credit history, dapat good payer ka, and eventually, tataas yung credit limit mo. So, but in this case, sa akin, 1,000 ang na-approve. So, I have 180 days na term. Okay? Merong 3 terms or parang 3 frequency ito, payment frequency. Tapos may 2 terms din which is 2 payment frequency. Okay? So, kung 3 terms yung pipiliin mo, ito yung breakdown ng aking babayaran. It's actually 14 days. Today is July 13. Ang aking first payment date is going to be July 28. So, kwentahin nyo na, is it 14 days or 14 days or 15 days? Basta mga ganon. 615 pesos ang total amount na babayaran ko on that date. Saan galing yung 650 na yan, Team Marcos? 500 pesos para sa principal. Tapos ang interest or service fee niya is 115 pesos. Combine na yung interest niya at saka service fee. Pangalawa, na payment frequency which is going to be on August 12 na. So every 14 days nga siya, no? So 612 naman yung susunod ng aking babayaran. So bumaba ng konti yung interest and service fee. Kaya naging 612. Okay, 112 na lang kasi yung interest and service fee. And then sa pinakahuli na sa third term ko, 0 pesos na te. So wala na akong babayaran doon. So technically, 2 terms siya. Okay, kapag 1,000 pesos yung aking kukuhanin. Okay, good na rin siya, no? Total interest and service fee computed at 0.4% per day daw. Okay, not bad. Now, kapag 2 terms naman yung pipiliin mo, okay, same payment date, July 28, so 1,150 pesos ang total amount na babayaran ko, which is going to be at 150 pesos na interest and service fee. Ay, mababa na siya. Tapos sa susunod na term, 0 na. Wala na akong babayaran. So technically, 1 term lang to, 1 payment frequency lang to, 14 days. Okay na to. Yung 1,150 na 150 pesos na charge lang ha. Pero ang question, buo ko ba itong makukuha?
Yan, ang kailangan nating alamin mga Mimarya. Doon sa first payment kasi, unang terms na pinakita ko sa inyo kanina na 3 terms na sinasabi dito. Bali 3 term yan, pero technically 2 na lang kasi yung pinakahuli, libre na, hindi ka na magbabayad. Okay, kung susumahin mo siya, mas mahal, no? Yung pinaka total na babayaran mo na. Though, naka-ano naman to, naka-installment naman ng 2 beses. 615 tapos 612. So, pag susumahin mo yon magiging ano na siya, parang 1,200 plus. Ano nga siya, equivalent siya to 1,227 pesos. All in all na yon. Okay, sa loob ng 2 term. So, mas mura kapag yung 2 terms na lang pipiliin mo. Yung 1,150. Diba yung parang lang siya, one time lang din siyang babayaran. Okay, but anyways, hindi ko muna siya grinab. Gusto ko sanang alamin kung buo siyang makukuha. Mukhang buo naman siyang makukuha, no? Ang napansin ko dito, okay ang napansin ko sa interface niya, okay siya ha. Okay yung app, parang siya, para siyang one hand. Diba, kapag tinitignan mo yung user interface, yung app mismo, yung design niya, pati nga kulay, parang halos magkapareho sa one hand. Ang layout niya dito sa mismong terms na yan at saka for payment. Halos ganun na rin, no, yung pagkakatulad kay one hand. 'Di ba? Hindi kaya sila magkapatid. Charot. Anyway, sa mga nakapag-jutang na kay Kashify, pa-comment naman anong status ng inyong mga ginutang at okay ba sila maningil kapag na-overdue ka? I hope wala naman na-overdue sa inyo para hindi kayo nahaharas. If ever, no? Pero hindi ko naman sinasabi na nahaharas siya, ha? I'm just asking a question. Baka naman, diba? Pa-comment na dito sa video na to kung anong karanasan ninyo kay Kashify para makatulong din sa akin at sa iba nating kababayan, no? Kasi ito hindi ko pa ginagrab eh. Nandiyan pa lang yung pera. Hindi ko pa kino-confirm. So gusto ko muna alamin sa inyo kung okay ba siya or what not. Pa-comment na sa video na ito. At sa mga hindi naman na-approve, katulad ng Kashify, may mga other options tayo na recommended ko naman na po pwede nyong i-consider. Nasa description lang po yung link ng mga recommended online loans na good as emergency loans na po pwede nyong i-consider. But again, don't forget to be a responsible jutangera. Thank you so much mga Mima. Till our next video, don't forget to subscribe. Babush!